Hi guys, it's me again, RPX Motovlogs. Andito na naman po ulit ako na humihingi na yung suporta sa pagsubaybay ng aking YouTube channel, RPX Motovlogs. Maraming salamat po pala sa lahat ng aking subscriber at patuloy na sumusubaybay sa aking mga content, no? Ang content po natin ngayon guys, tungkol sa pagsakay ng Roro na may dala tayong sasakyan, or pwede rin kahit passenger lang. Papakita natin kung paano ba ang proseso at susubukan din natin guys. Actually first time ko itong sasakay ng Roro na may dalang sasakyan. So tingnan natin kung paano ba. May kasama naman ako na medyo may alam, so i-guide na lang niya ako at papakita ko rin sa inyo. Watch guys. Okay, andito na po tayo sa entrance ng port. Dito po ito sa Abra de Ilog, Occidental, Mindoro. Bumibili na po ng ticket yung mga kasama ko. Ang babayaran po natin dito maliban sa sasakyan, magbabayad din po tayo para sa passenger per head. Libre na po ang driver. Tapos magbabayad na rin tayo ng tinatawag din ng PPA, which is yung Philippine Port Authority fee, at saka yung passenger terminal fee na 10 pesos. Okay guys, pasok na tayo at pinapapila na po tayo doon dahil mamaya pa daw sasakay. Habol ko lang guys, iba-iba po ang presyo ng bawat shipping company rito. Hindi po standard yung rate nila. Habang inaantay natin ang pagloading ng barko, sa ganda ng paligid, napakaganda muna mag-selfie tayo guys. Tingnan nyo ang ganda ng view dito sa Abra de Ilog Port. At dahil tinawag na tayo at pwede na daw po sumakay sa Roro, tara guys, tingnan nyo kung paano ba ang pagsakay sa barko. Hintayin lang natin makasakay ang truck, tayo ang susunod dyan. Ayan guys, pumapasok na po yung truck, no? At ito tayo naman ng sasakay. Ayan guys, ayan po yung loob ng Roro, no? Maraming sasakyan ng may kakarga dyan. So swerte natin pangalawa tayo. Malamang pangalawa din tayo sa lalabas sa pagdating natin sa kabilang pier sa may Batangas Port. Ang pagkakarga po rito ng mga sasakyan, mayroon po nag-guide dito para nababalance nila kung yung bigat ng barko, kung saan nila ilalagay yung mga sasakyan, no? Ayan. Welcome aboard. Dito na po tayo. Okay. At dahil naisakay na natin yung sasakyan natin, umakyat po tayo sa taas ng Roro para naman makita natin yung view pag nasa taas ka ng barko. Ayan guys, so ayan ang view dyan. Habang inaantay natin ang pag-alis ng barko, selfie muna tayo dito guys. Pagkalipas ng 2 oras, andito dadaong na po tayo sa Port of Batangas guys. Ayan, tingnan niyo kung paano siya gumaong, no? Ayan, pababa na tayo guys, no? Dagay na sinabi ko, dahil pangalawa tayo sa sumakay, pangalawa din tayo sa bababa. Dito na po ito sa Port of Batangas guys. Ayun guys, nakatawid na po tayo sa Batangas Port, no? Ang pakiramdam po pag nasa Roro ka, okay naman siya. Siguro pag sa kagaya ko baguhan, pag medyo gumalaw po yung barko, no, medyo kakabahan ka. Pero so far smooth naman yung biyahe kasi hindi naman gaano lumakas yung alon, kaya maayos po. So yun guys, dagdag ko lang, no,
pag dito ka daw po galing sa Batangas Port, bago ka makapasok sa port, kailangan dumaan ka muna sa weighing. Titimbangin muna yung sasakyan mo kung tama lang ba yung timbang o overloading ka. Yun na hindi ko alam. Pag overloading ka, malamang baka magbabawas ka ng karga. So yun po guys, maraming salamat po. Hanggang sa mga susunod nating mga vlogs, huwag niyo po kalimutan i-like at i-subscribe ang aking YouTube channel, RPX Motovlogs. Maraming salamat po guys.